Hi guys, welcome back. Once again, advice for today's is ipanalangin ang mga nang-aapi sa inyo. Ganito po yan ipapaliwanag ko. Kapag isang tao, mabuting tao, tapos palagi siyang binubuli o sinisiraan o sinichismis ng kapitbahay niya, kaibigan niya, o mga malalapit na katrabaho niya o kamag-anak niya. So, gawin na lang po natin is pagdasal po natin sila yung namumuhi sa inyo, yung mga nang-aapi sa inyo. Kasi kulang sila kasi sa arugan ng magulang at wala silang Diyos sa kanilang puso at isip. Kaya nila nagagawa yung pang-aapi sa kapwa-tao nila. Gusto kasi nila kapag nakakasakit sila, nakakaapak sila ng tao, at nang-aapi sila ng tao o nanlulubak sila, naninira sila, nang-aapi sila ng tao, yun, nasaya sila sa ginagawa nila kasi nga demonyo yung nagpapairal sa puso nila at saka sa isip nila. Wala silang matinong pag-iisip para sa kapwa-tao nila, wala silang pagmamahal sa kapwa-tao nila, bagkus ganun ang ginagawa nila, ng aapi sila, nalulubak, naninira, naninismis, at kung ano pang kasama ang ginagawa nila para dito, para mapasama yung kapwa-tao nila o yung kapatid nila. Bilang isang mabuting tao, huwag po natin gayahin yung mga ganung tao, yung mga nang-aapi, nanlulubak, nangchichismis. Bagkus magtulungan tayo dito sa ibabaw ng mundo, magbigayan, magmahalan. Yan ang utos po sa atin na ating Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Sila po ating mga Diyos na buhay na nasa langit na parating nakagabay po sa ating mga tao. Tayong mga tao, magpakita po tayo ng kaputihan sa kapwa-tao natin habang maaga pa, habang may pag-asa kapag magsisihan lahat ng mga kasalanan mo. Humingi ka po ng tulong at magbalik loob po tayo sa ating mga Diyos, sa ating Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Lalong-lalo na po sa ating Diyos Anak na si Jesus Christ. Lumapit po tayo, magbalik loob po tayo. Kung ikaw nalulugmok na sa kasalanan, sa mga pang-aapi mo sa kapwa-tao mo, nagiging masamang tao ka na, halos hindi mo na makontrol yung ginagawa mo, pues nandiyan ang ating Diyos Anak na si Jesus Christ. Siya ang magliligtas sa iyo sa kapamakan sa impyerno. Siya ang magdadjudge sa atin lahat mga kasalanan, kahit ikaw sa kabilang buhay. Siya ang magliligtas sa atin dahil siya ang pinako sa krus para maligtas tayo mga tao makasalanan. Pinako siya sa krus para maligtas tayo mga tao makasalanan dahil punong-puno na ng galit yung puso natin at inggit para sa mga kapatid natin o kapwa-tao natin. Bilang isang mabuting tao, kung meron ka pang habag natitira dyan sa konti sa puso mo, magbago ka na po habang may oras pa, habang may panahon ka pa, at para hindi ka mahulog doon sa apoy na hindi namamatay, sa apoy na kahit sa kabilang buhay ay lulusawin yung kaluluwa mo at makakaramdam ka doon ng sakit at bighati. Ngayon na, magbago ka na po, wag na po mang-api ng kapwa-tao mo, magsisi ka sa mga kasalanan mo at tatanggapin ka na ating Diyos Anak na si Jesus Christ. Basta taos puso yung pagbabago mo at pagsisisi mo at sa mga kasalanan na nagawa mo. Kaya hanggang dito na lang guys ang aking advice. Ingat po tayong lahat and God bless.